Ito pa isang problema, sapagkat bukod po dyan sa problema sa binibisyo ng mga weathermen, kulang din sa tauhan ang ilang tanggapan ng Pag-asa. Marami kasing meteorologist ang naghahanap ng ibang trabaho na may mas malaking sweldo. Yan ang tinutukan ng special report ni Deo Bugawisan. Mahigit isang dekada nang nagtatrabaho sa Pag-asa si Mang Jory, pero di niya pa rin nalilimutan ang panahong tila kulang daw ng isang mata ang ahensya. Dati, pagka titingnan mo lang yung mga weather chart, hindi mo alam kung umuulan yun. Ngayon, mas malinaw na raw nakakakita ang Pag-asa. Malaking tulong raw ang mga makabago nilang kagamitang panukat ng lagay at takbo ng panahon. Gaya ng rainfall warning system na donasyon ng bansang Korea, mga dagdag na automatic weather station, wind profiler, at mga high-tech na radar gaya ng pinakabagong Doppler radar na ito sa Catanduanes. Ito ay malaking tulong, no, para ma-increase, ma-improve ang accuracy ng ating forecast. Pero ang hepe ng weather station sa Virac nagsisintimiento. Kumpleto nga raw sila sa gamit, pero kulang naman sila sa tao. Masyadong loaded kami sa trabaho dito, kami lang 3 dito. Ang ideal sa isang istasyon, 7 o 8. Sa kabilangan nilang gusali, mag-isa lang na nagtatrabaho ang weather observer. Normal naman daw sana ang 24 oras na shift tuwing may banta ng bagyo. Pero dito sa Pag-asa Virac Station, umaraw o umulan, walang tulugan at... Hinati ko lang sila ng 3 araw straight. Walang uwi-uwi ng Sa nakalipas na 10 taon, mahigit 20% nang nababawas sa bilang ng mga nagtatrabaho sa Pag-asa. Kaya ang mga posisyong dapat sanang inookupa ng mga meteorologist, ipinapasa na lang sa iba. Gaya ni June, graduate ng education pero nagtatrabaho bilang weather observer. Sabi lang pag teacher, madaling matuto. So inalam ko yung ginagawa nila dito lahat. Maging doon sa lahat ng yan, paano, anong background ng mga instruments, paano ginagamit. Mahalaga ang papel ng mga meteorologist sa weather forecasting. Pero katumbas lang sila ng 7% o 56 sa mahigit 800 empleyado ng Pag-asa. Pilit naman daw itong tinutugunan ng Pag-asa sa pamamagitan ng patuloy na training para sa kanilang mga tao. Kinakandak namin yung meteorologist training course for professional level at 2 right now ay ang isa na sa Japan, ang isa sa Taiwan for master's and PhD degree. So ito yung proseso para make sure na yung mga tao namin ay trained, no, sa meteorology, no? Binuksan na rin ngayong taon ang meteorology undergraduate course sa 3 universidad sa Luzon. Kaya inaasahang tataas na ang bilang ng mga meteorologist sa bansa. Pero ang sunod na problemang kailangang harapin ng Pag-asa ay kung paano mahihikayat ang mga meteorologist na ito na huwag mangibang bansa. Marami na kasi sa Pag-asa ang umalis para sa mas magaang na trabaho at mas malaking sahod sa ibang bansa. Talagang malalaking sweldo nila. By computation, maabot ng 5 to 6 times. Sa Korea lang. Ang Doppler radar doon halos matakpan na yung buong Korea sa dami. Ang liit lang na Korea. Kaya habang kulang sa tao ang Pag-asa, apektado ang bilis ng kanilang serbisyo. Yung communication link, matagal kami bago kami na-link sa mga ibang lugar. Katulad doon sa Baler, ganun din ang problema dito. Basco, kailangan mo na talagang maipadala. Nade-delay pa rin kasi sa signal siguro. Bukod sa kapos sila sa tao, hirap din sila sa komunikasyon. Cellphone lang yung dito. Means of communication namin dito. Saglit lang talaga maubos yan. 500 lang minsan nga yung bibigay sa amin ng isang buwan. Kulang yan kung tatawag ka pa. Text lang yan. Yung Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras.